Hollywood TV. Pagdating ko sa taas ng hagdan, naglakad ako patungo sa dati kong kwarto, pero hinawakan ni Daniel ang pulso ko dahilan para mapatingin ako sa kanya. Hindi naman masakit sa akin ang pagkakahawak niya, pero tumanggi siyang bumitaw. Saan ka pupunta? Tanong niya, puno ng pag-aalala ang boses. Yung kwarto na tinutulugan ko dati, bulong ko, iniiwasan ang eye contact. No, you're sleeping in my room, mariing sabi niya. No, I'm not. Alam kong bahay mo ito, at kung ayaw mong matulog ako sa kwartong iyon, ayos lang. Pwede akong matulog sa sopa. Gayunpaman, hindi ako matutulog sa iisang kwarto kasama ka, sabi ko, sinusubukang lumayo, ngunit nanatiling matatag ang pagkakahawak ni Daniel sa aking pulso. They say, you're 9 months pregnant, and you're due at any moment. Hindi kita paaalisin sa aking paningin, deklara niya, puno ng determinasyon ang boses. I will not sleep in the same room as you, giit ko na umiiwas pa rin ang tingin. You can sleep on the bed. I'll sleep on the couch. I want to be here in case you get the labor, aniya, sinusubukang mga tuwiran sa akin. Nasa iisang bahay tayo, hindi na kailangan. Plus I'm sure sobrang sama ng loob ng fiancé mo, kapag nalaman niyang sa iisang kwarto tayo natutulog, sabi ko na may bahid ng sarcasm ang boses ko. Binabantayan mo ba ako? Tanong niya na parang nagulat. No, I didn't, ngunit ginawa ni Anthony, sagot ko, sinusubukang alisin ito. Pero hindi iyon ang punto. Ayoko na. Daisy, please, I'm doing my best to keep myself together, and you're making it very hard, pakiusap niya, na pinutol ako. Fine, pero sa sopa ka matutulog, sa wakas ay pagbigyan ko na. Tumango siya, at pumasok na kami sa kwarto. Tumingin ako sa paligid, pinagmasdan ang pamilyar na paligid. Hindi pa rin kami nag-uusap ni Daniel. Natatakot akong kausapin siya, hindi sigurado kung ano ang inihanda niya para sa akin. Sa huling pagkakataon na nakita ko siya, itinulak ko ang mga alaalang iyon palayo, ayoko nang isipin ang masakit na nakaraan. Anong gagawin sa akin ni Daniel? Umupo ako sa kama, nakaramdam ako ng magkahalong takot at pananabik. Nasaan si Anthony? Okay lang ba siya? Tanong ko na biglang nag-alala sa kapakanan ni Anthony. Ayos lang siya. Nangako ako na hindi ko siya sasaktan, paninigurado sa akin ni Daniel. Tumango ako, but still, hindi ko magawang salubungin ang tingin ni Daniel. Hindi niya inalis ang tingin niya sa akin. Sasaktan mo ba ako? Sa wakas ay nag-ipon ako ng lakas ng loob na magtanong, ang boses ko ay halos pabulong. Never, matigas niyang sabi, puno ng pananalig ang boses niya. After I have my baby, tanong ko na hindi maitago ang pangamba. Daisy, sa tingin ko kailangan nating mag-usap, sabi ni Daniel na puno ng halong regret at urgency ang boses. Okay, sagot ko, hindi ko alam kung ano ang kinabukasan matapos ang pinakahihintay na pag-uusap kay Daniel. Umupo si Daniel sa harap ko, puno ng lungkot ang mga mata niya. Daisy, I'm sorry, aniya, may bahid ng tunay na pagsisisi sa boses. Pagkalito ang bumalot sa akin. Para saan ka humihingi ng tawad? Tanong ko, may bahid ng curiosity at pag-iingat ang boses ko. Daisy, sa wakas alam ko na ang nangyari, kung ano talaga ang nangyari. Noong naaksidente kayo ni Lily, natakot ako. Natakot ako na mawala ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Dumating ako sa ospital, at sinabi sa akin ni Ringo na binaril mo siya at si Kenneth. Pagkatapos nakatanggap ako ng video na nagpakita sa akin na binaril mo si Lily. Nawala ako ng tuluyan. Nakita ko ang pula. Akala ko pinagtaksilan mo ako. Pakiramdam ko ay nasira ang buhay ko sa 1,000,000 piraso. Alam kong mali ang ginawa ko, paliwanag niya, puno ng pagsisisi ang boses niya habang nakapikit. I did some stupid shit after that. Parang hindi ko na maaayos ang buhay ko, at ang pagkakita kay Lily na nakoma ay lalong nagpalala ng mga bagay-bagay. Tuluyan kong isinara ang sarili ko sa mundo. Halos hindi kami nag-uusap ni Zayden. Pagkatapos, mga 1 linggo na ang nakalipas, nagising si Lily. Nagising siya at sinabi niya sa akin ang nangyari. Pagkatapos ay natagpuan ni Zayden sa wakas ang orihinal na footage, at doon ko napagtanto na ako ay ganap na fucked up. Hindi matatawaran ang ginawa ko sa iyo, Daisy, pag-amin niya, puno ng guilt ang boses. Tumulo ang mga luha ko, at pilit kong hinanap ang mga salitang isasagot. Daniel, panimula ko, nabulunan ang boses ko sa emosyon, pero hindi niya ako pinatapos sa sasabihin ko. Daisy, please say something. I can't stand you being cold and distant towards me. I can't stand you not looking at me, pakiusap niya, his eyes searching mine for a glimmer of forgiveness. Ipinilig ko ang ulo ko, patuloy na umaagos ang mga luha sa pisngi ko.
Wala talaga akong masasabi. Ayaw mo akong marinig noon, bakit ngayon mo lang ako gustong marinig? Sabi ko, ginagawa ko ang lahat para patatagin ang sarili ko, sa kabila ng sakit na lumamon sa akin. Daisy, please, I'm sorry, ulit ni Daniel, puno ng desperasyon ang boses. Well, that's nice, sabi ko, may bahid ng pait ang boses ko. Nice, nice, I pour my heart out and it's nice. Tanong niya na halatang nasaktan sa sagot ko. Well, ano pa nga ba ang masasabi ko? Daniel, hindi ko alam kung ano ang gusto mo sa akin, sabi ko na nagsimulang gumuho ang composure ko, tumutulo ang luha sa mukha ko. Akala mo binaril ko si Lily. Sinubukan kong ipaliwanag ang sarili ko, ngunit hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Pumili ka at ipinadala mo ako sa aking ama. Gusto mong malaman kung anong nangyari. Sabi ko sabay tingin sa kanya para makita niya yung sakit sa mata ko. Well, you got your revenge Daniel, sabi ko sabay punas ng luha. Daisy, sinubukan niyang sabihin, pero hindi ko na siya pinatapos sa sentence. Pasensya ka na, alam ko, pero sa totoo lang ayoko marinig. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Bakit kita bibigyan ng pagkakataon? Sabi ko, may halong galit at sakit ang boses ko. Tumingin sa akin si Daniel na may masakit na ekspresyon. Kung kaya ko, babawiin ko ang lahat, Daisy, pero alam kong wala akong magagawa para mapatawad mo ako. Gayunpaman, we have a baby on the way, at kailangan nating panimula niya. Ang kanyang boses na puno ng isang pakiramdam ng responsibilidad. Hindi mo naman talaga responsibilidad. Sinabi mo sa akin na wala kang gustong gawin sa akin, well, kasama na ang baby ko. Hindi mo kailangang maging bahagi ng aming buhay. Naging maayos naman ako bago ka bumalik. Sabi ko, puno ng pagsuway ang boses ko. Daisy, alam kong galit ka sa akin, but please let me make this clear. Anak ko rin ito, at gusto kong maging bahagi ng buhay nito. Hindi mo itatago sa akin ang sanggol na ito. Naiintindihan mo ba? Iginiit niya, ang kanyang boses ay matatag at determinado. Fine, tama ka, baby mo din. We can work on a visiting schedule, sabi ko, sa wakas ay sumusuko sa katotohanan na siya ay may karapatan na maging isang ama. A visiting schedule, tanong niya na may bahid ng pagtataka sa boses. Oo, hindi mo naman inaasahan na dito ako titira diba? Nakataas ang isang kilay na tanong ko sa kanya. Oo, anong masama doon? Tanong niya na talagang nagulat sa pagtutol ko. Well, una sa lahat, ayokong tumira dito kasama ka, and I'm sure hindi rin matutuwa dyan ang soon-to-be wife mo. Sabi ko na puno ng boses ang boses ko, pinaghalong frustration at resignation. Daisy, panimula niya, sinubukang sumingit. I don't want to live in the same house as you, Daniel. You can see our baby as often as you'd like. I just don't want you to be a part of my life anymore, sabi ko, basag ang boses ko habang pilit kong pinipigilan ang sarili ko. Okay, we'll figure out. Pero sa ngayon, bakit hindi muna tayo matulog? Mungkahi niya, sinubukang ibahin ang topic. At huwag kang mag-alala, kukunin ko ang sopa. Tumango ako, pilit na pinipigilan ang aking emosyon, at pumasok sa banyo para magpalit. Habang pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin, hindi ko na napigilan ang pagbaha ng mga emosyon, at nasira ako. Kumagat ako ng tuwalya, pinipigilan ang mga hikbi ko para hindi marinig ni Daniel ang pag-iyak ko. Pagkatapos kong maghugas ng mukha at ayusin ang sarili ko sa abot ng aking makakaya, bumalik ako sa kwarto. Nakahiga si Daniel sa sofa, at pumunta ako sa kama. Nang ibabaw ang pagod, at bago ko namalayan, nakatulog ako ng mahimbing, hindi pa rin sigurado kung ano ang hinaharap para sa amin ni Daniel. Kinaumagahan, habang unti-unti akong nagising, naramdaman kong may yumakap sa akin. Bago pa ako makatalikod ay bumukas ang pinto, at nanlaki ang mga mata ko nang makitang pumasok si Isabela sa kwarto, puno ng galit ang boses. Anong ginagawa niyong dalawa sa iisang kama? Sigaw niya, nakatutok sa amin ang nag-aakusa niyang tingin. Umayos ako ng upo, napagtantong nakahiga na pala si Daniel sa tabi ko. Maaari kong itanong ang parehong tanong, sagot ko, sinusubukan kong panatilihin ang aking kalmado. You slut, how could you be in bed with my fiancé? Patuloy na sigaw ni Isabela na lalong tumitindi ang kanyang galit. Bago pa ako makasagot ay nasa tabi ko na siya, pilit akong hinihila palabas ng kama. Isabela, that's enough. Hindi mo na muling pagbubuhatan ng kamay si Daisy, naiintindihan mo ba? Sumigaw sa kanya ang boses ni Daniel, matigas at mapang-utos ang tono nito. Pero Daniel, you're my fiancé, angal ni Isabela, ang kanyang pagsuway ay nagsimulang mag-alinlangan sa ilalim ng kanyang mahigpit na titig. Get the hell out of the room. I'll see you in my office. Utos niya, ang boses niya ay walang puwang para sa pagtatalo. Okay, sagot ni Isabela, ang kanyang talunan na tono ay kabaligtaran ng gusto sa kaninang puot. What a way to speak to your fiancé, naisip ko sa aking sarili. Daisy, I'm sorry about that,
paumanhin ni Daniel sabay labas ni Isabela sa kwarto. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Ang gusto kong malaman ay kung ano ang ginagawa mo habang natutulog sa iisang kama ko. Tanong ko sa kanya, may halong pagkalito at frustration ang boses ko. Humihikbi ka sa iyong pagtulog. Akala ko binabangungot ka, kaya sinimulan kong hinimas ang likod mo, at tumigil ka sa pag-ungol, paliwanag niya na lumalambot ang tono. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Daniel, sagot ko, umiikot pa rin sa loob ko ang emosyon ko. Alam ko Daisy, I'm sorry, I crossed the line. Hindi na mauulit, saad niya na puno ng pagsisisi ang boses. I would like to talk to you about something, dagdag niya. Your fiancé is waiting for you in your office. You should go and explain yourself, sabi ko na dumistansya sa kanya habang bumangon ako sa kama. Daisy, please let me, sinubukan niyang sabihin, pero pinutol ko. Maliligaw ako ngayon, para makaalis ka na, sabi ko sabay alis sa kanya at umatras sa banyo. Habang nakatayo ako sa harap ng salamin, nasulyapan ko ang refleksyon ko at napansin kong tumutulo ang luha ko. Stupid hormones. Naiinis akong aminin, pero hindi ko maiwasang magselos. Nagseselos kay Isabela, sana hindi na lang, pero engaged na sila. Kinailangan kong makuha iyon sa aking ulo. Dali-dali akong naligo, pilit na inaalis ang halo-halong emosyon. Nang matapos ako ay pumunta na ako sa kwarto ni Lily, natutulog pa rin siya, at sumilay ang isang mainit na ngiti sa aking mukha. Good morning, Lily. It's time to get up, malumanay kong bati sa kanya. Nagising si Lily at gumanti ng ngiti. Umupo ako sa katabi niyang kama. It's time to get ready for school, paalala ko sa kanya. I'm not going to school right now, Kuya Dan doesn't want me to go. After what happened, I'm getting homeschooled, sabi niya, may bahid ng lungkot ang tono niya. Tapos tumingin siya sa akin at ngumiti. Pero at least nandito ka sa tabi ko, at gayon din ang baby, dagdag niya, trying to find a silver lining. That's right, Lily, pagtibay ko, nagpapasalamat sa kanyang pagiging positibo. Do you know if it's a boy or girl? Nagtatakang tanong niya sa akin. I want it to be a surprise, sagot ko, at lumawak ang ngiti niya. I hope it's a girl, ipinahayag niya ang kanyang wish. Well, we'll see when the time comes, sagot ko. Now come on, let's get ready for your tutor, mungkahi ko, inilihis ang usapan. Tinulungan ko si Lily na magpalit at inakay ko siya sa study room kung saan siya nag-aaral. Habang naglalakad ako pabalik sa kusina, hindi ko inaasahang nakasalubong ko si Isabela. Well, kung hindi ito ang maruming kalapating mababa ang lipad, ngumisi siya, halata naman ang puot niya. Great, kung ano ang kailangan ko. Wala ako sa mood na makita siya ulit. Ano bang gusto mo, Isabela? Tanong ko, sinubukang manatiling kalmado. Gusto kong layuan mo ang fiancé ko. Our wedding is going to be very soon, and I don't want you in the picture, iginiit niya. Isabela, si Daniel ang nagpabalik sa akin, sagot ko, nakaramdam ako ng matinding paglaban. Dahil sa stupid na baby na yan, dumura siya. Pero maniwala ka sa akin, magkakasakit at magsasawa si Daniel sa inyong dalawa kapag ipinanganak na ang brat na iyan, at lalabas ka na ng pinto ng hindi mo alam, dagdag niya na may pananalig sa sarili. I never wanted to be here in the first place, sagot ko, nag-ipon ng lakas. You're his fiancé, why don't you ask him to let me go? Hamon ko. Fine, I will. I'm sure magugustuhan ni Daniel kung umalis ka na, sabi niya, ang kanyang mga salita ay puno ng sama ng loob. Mark my words, you'll be gone before you know it, banta niya bago padabog na lumabas ng kwarto. Bumuntong hininga ko, pinunasan ang luha ko. Hindi ko dapat hayaang lamunin ng selos ang sarili ko sa relasyon ni Daniel at Isabela, pero hindi ko naman kayang ipagtabuyan ang nararamdaman ko. Nangangailangan ng kaunting espasyo, nagpasya akong mamasyal sa paborito kong hardin, kahit alam kong hindi nalalabas si Anthony para batiin ako gaya ng dati. Hindi ko maiwasang magtaka kung kumusta na si Anthony. Ipinangako sa akin ni Daniel na hindi niya siya sasaktan, ngunit hindi ko maalis ang pag-aalala ko sa kanyang kapakanan. Pagkaraan ng ilang oras sa hardin, sa kalaunan ay umakyat ako sa itaas at nagpasyang umidlip, umaasang makakahanap ako ng aliw sa pagtulog. Nagising ako sa dilim, napagtanto ko na ang aking pag-idlip ay mas matagal kaysa sa inaasahan. Pagtingin ko sa orasan, nalaman kong 10 PM na pala. Madilim ang ilaw sa kwarto, bukas ang ilaw ng banyo at umaalingaw sa background ang tunog ng tumatakbong shower. Pagtingin ko sa aking damit, napagtanto kong oras na para sa pagbabago sa isang bagay na mas komportable. Naglalakad papunta sa closet, napansin kong wala na sa mga damit ko ang kasya sa akin. Doon ko napagdesisyonan na kunin ang isa sa mga shirt ni Daniel, nagpapasalamat na na-accommodate pa rin nila ang lumalaki kong katawan.
Paglabas ko sa closet, naabutan ko si Daniel na lumabas ng banyo, fresh from his shower at walang suot kundi tuwalya. Hindi sinasadya ng aking mga mata ang bawat tabas ng kanyang nakamamanghang, nililok na katawan ng mga nakakapinsalang hormone sa pagbubuntis na gumagawa ng kanilang kalokohan. Like what you see, Daisy, tanong niya na may pilyong kislap sa kanyang mga mata. Suot mo ang damit ko, sabi niya, may tono ng panunukso sa boses niya. May ideya ka ba kung gaano ka sexy ang hitsura mo ngayon? Patuloy niya na puno ng pagnanasa ang tingin. Hindi ko maitatanggi ang apoy na nag-aalab sa kanyang mga mata. Sa impulsive moment na iyon, I let go of my reservations at bumigay sa tindi ng aming koneksyon. Screw it, deklara ni Daniel, hinila ako sa isang mapusok na halik. Ang aking buong pagkatao ay nag-aapoy sa isang nagninangas na pagnanasa. Pinulupot ko ang kamay ko sa leeg ni Daniel, habang ang mga braso niya ay inilapit ako sa kanya. Parang sasabog na ako sa sobrang emosyon. Gayunpaman, ang malupit na katotohanan ng kanyang pakikipag-ugnayan ay biglang bumagsak sa aking kamalayan, na naging dahilan upang itulak ko siya palayo. No, oh my God, no, you're engaged, for goodness sake, bulalas ko, humakbang palayo at umupo sa gilid ng kama. Daisy, sabi ni Daniel, sumunod sa akin at lumuhod sa harapan ko, puno ng panghihinayang ang boses. No, Daniel, you're freaking engaged, how could you kiss me? Sagot ko, nababalot ng guilt. Daisy, I'm not in love with Isabella. I'm in love with you. Iyon ang gusto kong sabihin sa iyo kaninang umaga, pagtatapat niya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, isinubsob ko ang sarili ko sa trabaho, becoming a more ruthless business mogul than before. Sa panahong iyon, lumitaw ang isang pagkakataon na matanggap ang kalahati ng kumpanya ng ama ni Isabella, kung papakasalan ko siya. Pinagsisihan ko ang kasunduan sa sandaling iyon. Pinirmahan ko ito. Ang aking mga abogado ay naghahanap ng isang paraan upang masira ang deal, paliwanag niya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. It doesn't matter, Daniel. You're still engaged, and I haven't forgive you. I wish I could, truly. Pero hindi ko makakalimutan lahat ng ginawa mo sa akin. Sabi ko, umiwas ng tingin sa titig niya. Daisy, please look at me, pakiusap niya. Mabigat na buntong hininga, humarap ako sa kanya. Namiss ko nang tingnan ng maganda at malalaking kayumanggimong mga mata, bulong niya at siniil ng masuyong halik sa aking noo. Alam kong hindi mapapatawad ang ginawa ko, pero hindi ako susuko. Nakatuon ako na kumbinsihin ka na patawarin mo ako, deklara niya, hinila palayo at pinitik ang ilaw ng kwarto. Isang buntong hininga ang kumawala sa aking labi nang makita ko ang nasa harapan ko. Puno ng pasa ang katawan ni Daniel. Daniel, anong nangyari sa'yo? Tanong ko, nangingibabaw ang aking pag-aalala sa anumang puot. Oh, nothing. I simply received what I deserved, casual niyang sagot. Anong ibig mong sabihin? Sinong may gawa nito sa'yo? Tanong ko, nakaramdam ako ng takot. Anthony did, sagot niya, napansin niya ang reaksyon ko. But don't worry, Anthony is fine. He merely felt that I deserved to have the living daylights beaten out of me, and I agreed with him. So, ito ang nangyari, paliwanag niya sabay kumpas sa kanyang bugbog na pangangatawan. Bakit mo hinayaang gawin niya ito sa'yo? Protesta ko, nadagdagan ang pag-aalala ko. Because I believed I deserved it, Daisy. Sinabi sa akin ni Anthony ang hitsura mo, nang matagpuan ka niya sa bahay ng iyong ama, na puno ako ng panghihinayang at galit. Feeling ko sasabog na ako sa galit. So, Anthony decided to take sa kanyang sarili na bugbugin ako, sagot niya ng walang katotohanan. Daniel, walang katuturan yan. Hindi mo dapat kailanganin ng ganitong karahasan. Naiintindihan kita. Gusto kong magpatawad, ngunit hindi ito magbabago ng anuman, giit ko. Alam ko, Daisy, ito ay isang baluktot na paraan para harapin ko ang sakit na dulot ko, ngunit sa aking gulo, pakiramdam ko kailangan ko ito, pag-amin niya. Napabuntong hininga ko, napatingin ako sa dibdib niya, pinapansin ang mga tattoo niya. Doon ko napansin ang isang bagay, isang inscription na may nakasulat na, Daisy. Naintriga, tinuntun ko ang mga titik gamit ang aking daliri, tahimik na nagtatanong sa kahalagahan nito. Bakit mo pinatato ang pangalan ko? Tanong ko, napukaw ang aking curiosity. Because my heart belongs to you. I got it right here, sabi niya sabay turo sa dibdib niya. Palagi itong paalala na ang puso ko ay laging sa iyo, Daisy. Ang kanyang mga salita ay umalangaw ng malalim sa loob ko, at sa sandaling iyon, binitiwan ko ang kontrol. Tinitigan ko siya, puno ng pagmamahal ang puso ko, at hinalikan ko siya. Agad namang tumugon si Daniel, gumanti ng halik na may tindi na sumasalamin sa pasyon na pinagsaluhan namin. Pinahiga ako ni Daniel sa likod ko, habang pinapasadahan niya ako habang hinahalikan niya ako. Nagre-react ang katawan ko sa bawat haplos na natatanggap ko mula kay Daniel. Ramdam ko ang pagiging excited ni Daniel, habang dinadama ko ang bawat pulgada ng katawan niya sa ibabaw ko.
Hindi naman talaga dapat. This isn't right, sabi ko. Kung gayon bakit parang tama ang pakiramdam? Tanong niya habang nakatingin sa mata ko. Tapos umiwas siya ng tingin. Titigil ako kung gusto mo, wika niya. Alam kong ang tamang gawin ay magsabi ng oo, ngunit ang aking stupid na mga hormone sa pagbubuntis ay nakakuha ng pinakamahusay sa akin. Isang gabi lang ito. No, don't stop. Just for one night, sagot ko sabay tingin kay Daniel. Binigyan ako ni Daniel ng naguguluhan na tingin, na para bang hindi niya nagustuhan ang sagot ko. Well, see about that, sabi ni Daniel kaagad bago ako hinalikan. Tinanggal ni Daniel yung towel niya, at yung shirt na suot ko, tapos tinanggal niya yung undies ko. Pagkatapos noon, nagpalipas kami ng buong gabi sa ganap na kaligayahan. At dito na po, nagtatapos ang part 13 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.